Tawagin niyo po akong Mikay. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ko noong teenager pa lang ako, na addict sa text. Taong 2008 ito nangyari, Sir Neb. Hindi ko malilimutan yon dahil 18th birthday ko ang araw na yon. May textmate ako noon na nagtatago sa pangalang Matt. Matagal na niyang gustong makipag-meet sa akin, pero lagi akong tumatanggi kasi wala pa akong tiwala noon sa kanya. Pero makaraan ng halos kalahating taon na pagte-text ay nakapalagay ang loob ko na siya. Nung yayain uli niya ako na mag-meet ay naisip ko na pinaka-okay na petsa ay ang birthday ko. Hindi naman kasi kami mayaman, Sir Neb. Wala akong bonggang celebration noon. Ang hiniling ko na lang kila mama at papa ay bigyan nila ako ng pera para makapamasyal. At yon ang naisip kong paraan para makipag-meet kay Matt. Nung dumating nga yung 18th birthday ko, ay binigyan ako ni Papa ng 2.5. Gumala raw ako, basta uuwi ako bago mag alas 6 ng gabi. E di tuwang-tuwa ako, makakapag-meet na kami ni Matt. Maaga pa lang ay nakasakay na ako ng bus papuntang Pasay. Magmumula kasi ako sa Dasma at 2 oras pa yung biyahe hanggang Pasay. Busy ako sa pagte-text noon kay Matt at sinasabi ko pa sa kanya kung nasaan na ako. Hindi ko pinapansin yung katabi ko, pero alam kong middle-aged na babae yun. Kaya noong nagsalita siya ay nabigla ako dahil parang ang tanda na ng boses. Pagtingin ko, medyo nagulat din ako. Hindi na kasi siya middle-aged, kundi lola na talaga. Inisip ko na lang na hindi ko na malayang bumaba na yung katabi ko kanina at may iba nang pumalit. Binati ako ni Lola ng happy birthday. Naisip ko baka nabasa niya yung palitan namin ng text ni Matt, kaya alam niya na birthday ko. Medyo nainis ako kasi nakikibasa, pero hindi ko na lang pinahalata. Nag-thank you na lang ako. Tapos sabi ni Lola, kung tutuloy daw ako sa pupuntahan ko, baka hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Since akala ko nga na nakikibasa siya sa cellphone ko, naisip ko na baka may pagkamalisyosa at nag-iisip na may gagawin kami ni Matt. Hindi na lang ako kumibo, pero nagdaldal pa rin si Lola. Hindi raw niya intensyon na manghimasok sa mga gusto kong gawin, pero ayaw daw niyang magbulag-bulagan kahit alam niya ang mangyayari. Ayaw daw niyang matulad ako sa kanya. Doon na ako napalingon kay Lola. At sa gulat ko, hindi na si Lola ang katabi ko, kundi yung middle-aged na babae. Kinabahan ako, kaya kahit nahihiya ako ay nag-excuse ako doon sa babae. Tinanong ko kung nasaan yung Lola na katabi ko. Kumunot ang noo niya at sinabing kaming 2 lang daw ang magkatabi magmula noong nasa terminal pa ang bus. Lalo akong kinabahan dahil bukod sa wala pala akong katabing Lola, wina-warningan niya ako na wag nang tumuloy sa pakikipag-meet kay Matt. Buong biyahe ay isip ako ng isip. Hindi na ako nakapag-reply pa kay Matt hanggang sa noong pababa na ako ng Pasay ay hindi na nga ako tumuloy sa pakikipagkita sa kanya. Binasa ko lang lahat ng text niya at yung mga panghuli ay galit na siya. Hindi ko na talaga siya nireplyan at sinagot ang tawag. Namasyal na lang ako ng mag-isa habang iniisip ang sinabi noong Lola na katabi ko sa bus. Nung makauwi ako sa bahay, wala akong kinuwento kila mama tungkol sa encounter ko doon sa Lola. Basta sabi ko lang ay nag-enjoy naman ako. Bumili pa ako ng ilang gamit at pagkain. Tapos noong manonood na kami ng news, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil may naaresto daw na lalaking drug pusher na may kikitain daw dapat na babae. Sabi sa balita, nakumpiska ang cellphone noong lalaki. At doon ay nakita ang palitan nila ng text ng isang kasabwat niya na magdadala sa kanya ng droga. Tapos ay ipapasa ng lalaking yun ng droga sa isang babae na nagngangalang Mikay. Ako nga yun, dahil yun ang alias na binigay ko kay Matt na siya palang naarestong lalaki. Sir Neb, nabanggit pa sa news na hindi raw sumipot yung babaeng katagpo ng lalaki na base sa text ay sakay ng bus mula Cavite.
Mabuti at nilinaw nga ng pulis na hindi ako sospek dahil halatang textmate lang daw ako na gagamitin dapat ni Matt. Hindi talaga ako makapag-react noon. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Dahil kung hindi pala ako nakinig sa lola na kasabay ko sa biyahe, baka nadamay na ako sa pag-aresto kay Matt. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay misteryo sa akin kung ano yung ibig sabihin ng lola na ayaw niyang matulad ako sa kanya. Posible kaya na biktima rin ng droga yung matanda? Magandang araw po. Sana ay masiyahan kayo dito sa kwentong ibabahagi ko. Ang pangalan ko nga pala ay Bajo. 34 na ako ngayon. May asawa at isang anak. Matagal na nangyari itong kwentong ibabahagi ko. Katunayan nga ay yung kotseng gamit ko sa kwentong ito ay hindi ko na pagmamayari. Naibenta ko na sa isang kakilala at bumili na rin ako ng panibagong service. Noong bago-bago pa lang ako sa trabaho at wala pang anak, madalas pa akong nakakapunta sa inuman namin ng mga barkada ko. Mga kabatch sila noong high school. Buti nga at hindi pa rin kami nagkakalimutan. Kahit almost 2 dekada ko na silang kakilala. Solid talaga. Nagplano ng inuman sa bahay nila paring Franco. Bago kasi yung bahay nila. Para raw mabinyagan na ng inom yung veranda sa harap ng bahay nila. Kaso yung bahay nila Franco medyo malayo sa amin. Halos 1 oras din na biyahe ang kailangan. Sakto pa noon na meron pala akong mga kailangan tapusin sa trabaho. Sabado kaya sabi ko medyo malilate ako. Habang ginagawa ko yung mga trabaho sa office, send ng pictures yung mga kasama ko. Nagpapainggit pa. Tinanong ko si Franco kung meron bang shortcut na pwede kong magamit para mas mabilis akong makarating sa kanila. Meron daw. Medyo malubak lang yung daan pero dun din daw sila dumadaan minsan. Kaso dahil malilate nga ako, baka raw gabihin ako sa daan. Delikado daw dun kasi halos walang mga bahay yung lugar. Naurong pa yung dapat ay 4:00 kong uwi. Hanggang sa ginabi na nga ako. Ang bilis nung paandar ko sa biyahe. Malamang lasing na yung mga kasama ko dun sa bahay nila Franco. Naisip kong dumaan doon sa shortcut na sinabi niya. Tinuro niya naman sa akin yung direksyon. Kapag may nakita raw akong klinik ay lumiko na raw ako doon. Nahanap ko naman yung pangalan ng klinik na sinasabi niya. Pagkaliko, ramdam ko na agad na nag-iba yung daan. Tumatalbog-talbog na yung sasakyan ko. Akala ko ganoon lang. Pero mas matindi pala yung lubak sa unahan. Wala na talagang semento yung mismong daan. Puro lupa at mga bato ang nandoon. Okay lang yun, naisip ko. Basta makarating ako doon sa bahay nila Franco. Tumigil bigla yung makina ng sasakyan ko. Nagulat ako kasi biglaan lang siyang namatay. Pati yung ilaw ng headlights ay nawala. Kinabahan ako. Binuksan ko agad yung phone ko at inilawan yung buong paligid. Gusto ko sanang bumaba para i-check kung anong problema. Kaso natakot din ako. Mura ako ng mura. Kahit yung cellphone ko walang signal. Ito na yung mas nakakatakot na part. Kasi may naamoy ako bigla na parang mabangong amoy. Para siyang bagong pitas na bulaklak. Saan naman manggagaling yung amoy? Siguro mga 5 minuto ko ring naaamoy yon. Tapos nag-iba. Biglang mabaho na yung amoy. Amoy bulok na. Palakas ng palakas yung tama sa ilong ko. Paano naman yun mangyayari? Nasa loob ako ng sasakyan. Sarado lahat ng bintana. May kumatok sa likuran ng kotse. Paulit-ulit na katok. Umikot ako at tinutok ko doon yung ilaw ng flashlight. Merong babae na nakatayo doon. Yung mukha niya nakadikit sa salamin ng bintana. Hindi ko mahulaan kung anong edad niya. Basta nakakatakot yung itsura niya. Ang laki ng mata niya at wala siyang ilong. Meron lang 2 butas na labasan siguro ng hangin. Habang tumatagal, pabilis ng pabilis yung katok ng babae.
Pumikit ako sa sobrang takot. Nagsimula na akong magdasal. Hinawakan ko yung rosaryo sa itaas ng rear view ng kotse at saka nagdasal. Paulit-ulit. Hindi ko na matandaan kung ilang minuto ba akong nakapikit at nagdarasal. Pagdilat ko, wala na yung babae. Bumalik na rin yung ilaw ng kotse at nang buksan ko, umandar na. Umikot ako. Bumalik ako doon sa main highway. Tsaka ako dumiretso sa bahay nila Franco. Pagdating ko doon, hindi nila ako pinagtripan o pinagtawanan sa nangyari. Kasi pare-pareho silang natakot nung ikwento ko yung experience ko. Mabasa niyo sana itong storya na nangyari sa akin. Ito lang siguro yung kababalaghan na naranasan ko. Sana ay magustuhan niyo. Peter ang pangalan ko. Simula nung nagkaroon ako ng trabaho, naging sobrang busy ako sa maraming bagay. Required kasi sa trabaho na dapat flexible ang oras mo. Lalo na kapag mayroong mga biglaang meetings at on-site visitation. Kahit linggo, obligado kaming sumagot sa mga tawag ng superior. Malamang ay naabuso rin kaming mga empleyado sa kumpanya dahil sa ganoong klaseng pamamalakad. Hindi ko na lang siguro babanggitin dito yung pangalan ng kumpanya kasi baka sabihing sinisiraan ko lang sila. Nagkaroon kami ng trabaho sa isang resort sa malayo. 5 araw kami dun. Okay naman siya kasi 6 na oras lang naman yung total na oras namin sa trabaho. Tapos yung tirang oras ginagamit namin para makapag-relax doon sa resort. Kumbaga naging mini team building na rin siya sa aming mga magkakatrabaho. Nung last day namin doon sa resort, halos wala na rin kaming ginawa. Nag-enjoy na lang ako sa pool habang nakikinig ng music. Patulog na sana ako nang tumawag si mama. Sinagot ko agad. Narinig ko sa boses niya yung matinding pag-aalala. Kinabahan na ako. Sabi niya umuwi na raw ako. May ibabalita raw sila sa akin. Agad akong sumakay sa sasakyan ko at bumiyahe na pa uwi. 2 oras lang naman yung biyahe. Para sa akin, walang-wala ang ganoon katagal. Halos every week naman akong bumabiyahe ng ganoon kalayo. Sanay na ako. Ang creepy ng buong biyahe ko na yon. Kasi hindi pa nga ako nakakalabas ng gate ng resort. Yung puso ko kinakabahan na. Alam ko merong nangyaring hindi maganda. Kaya ayaw nilang sabihin ay dahil nagmamaneho ako ng malayo. Mga 30 minutes sa biyahe, may nakita akong linya ng usok na lumitaw sa harapan ko. Imposible. Saan naman manggagaling yung usok na yon? Sarado naman lahat. Hindi ako nagsisigarilyo sa loob ng sasakyan. Kaya imposibleng ako ang may gawa nun. Tapos naamoy ko yung usok na yon. Amoy kandila na hindi ko alam kung paano nakapasok sa sasakyan. Hindi ko na lang muna inintindi yon. Tuloy lang ako sa pagmamaneho. Gabi na nung time na yon kaya medyo mabilis yung paandar ko. Wala ako halos nakakasalubong. Kapag tumitingin ako sa salamin ng kotse, namamalik mata ako. Merong nakaupo sa likuran ng sasakyan. Hindi ko gaanong maaninag kasi sobrang dilim. Kapag lumilingon ako, wala naman. Tingin ko nga pinaglalaroan ako ng mata ko kasi inaantok na ako sa biyahe. Bago pa ako makarating sa bahay, tumingin ako ng isa pang beses sa salamin. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Si Lolo. Nakaupo siya tapos ang kalmado ng mukha niya. Para nga siyang bumata. Pagpasok ko sa gate, alam ko na kung anong nangyari. Dumiretso ako sa loob. Yung mga kapatid ko lang ang nandoon. Patay na raw si Lolo. Hindi na raw ito nagising pagkatapos niyang matulog nung tanghali. Nakakalungkot. Pero inisip ko na lang noon na mas okay na yon. At least hindi na niya mararanasan yung sakit niya. Mapayapa na siya sa kabilang buhay. Ako po si Elias Cerneb. Ang experience kong ito ang dahilan
kung bakit takot akong bumiyahe ng gabi sa bus. College ako nun. Sa Maynila nagtatrabaho ang tatay ko. Noong magbakasyon, sabi niya puntahan ko raw muna siya sa Maynila. Bawal kasi siyang umuwi. First time ko yon sa Maynila. Sa sobrang excited ko, 1 linggo pa lang bago mismong bumiyahe, nakaimpake na ako. Tapos nilista ko na rin yung mga bagay na gusto kong gawin doon. Pinili kong bumiyahe ng gabi kasi inis na inis ako sa init tuwing umaga. Ordinary yung bus na sasakyan ko, kaya paniguradong maliligo ako sa sariling pawis habang nasa biyahe. Mas okay kung gabi kasi at least presko na ang hangin. Ayun nga, sumakay na ako ng bus. Sinend ko kay tatay yung number ng bus, tapos naupo na ako. Pumwesto ako sa malapit sa bintana. Hindi ako inantok sa biyahe. Bala ko pa naman sa mismong bus ako matutulog. Kaso kahit anong gawin ko, gising ako. Nainggit nga ako dun sa lalaking katabi ko kasi buong biyahe siyang tulog. Syempre dahil wala naman akong ibang libangan, nakatingin lang ako sa labas habang iniisip yung mga bagay na dapat kong gawin pagdating sa Maynila. Mga bandang 11:00 nang merong bus na sumabay sa bus na sinasakyan ko. Hindi siya umovertake. Katabi niya lang kami habang umaandar. Ang weird kasi pansin mong lumang-luma na yung bus. Halatang pinagdaanan na ng panahon. May sira sa gilid. Merong butas sa bintana doon sa unahan. Tapos may konting sira din sa bubong. Hindi ko nga alam kung bakit gumagana pa rin yung ganoon kalumang bus. Pansin ko na hindi man lang tinitignan ng driver namin yung bus na katabi namin. Nag-alala ako. Paano kung may makasalubong kami tapos biglang sumalpok doon sa lumang bus na kasabay namin? Pero dahil nga first time ko yon na sumakay ng bus, kaya naisip ko baka ganoon talaga bumiyahe ang mga bus driver. Hindi ko pa rin inalis yung titig ko doon sa mismong bus. Napansin ko na dahan-dahang bumubukas yung bintana. Nung makita ko yung nakasakay sa loob, nangilabot ang buong katawan ko. Hindi ako nakagalaw. Sir Neb, may batang nakaupo doon. Alam kong hindi siya tao kasi yung mukha niya, walang mata. Kita ko na yung bungo niya doon sa mismong mata niya. Nakangiti yung bata. Para bang nangungutya pa. Kahit na takot na ako, hindi ko pa rin maialis yung tingin ko doon. Nagtaas siya ng kamay. Kumpleto yung daliri niya. Pero 2 sa daliri na yun, ang kalansay na lang. Tsaka ko lang napansin na pati yung ibang bata na katabi niya ay kalansay din. Pareho na silang nakatingin sa akin. Nung malapit na kami doon sa mataas na bangin, nagpatihulog yung bus sa bangin na yun. Hindi ko malilimutan yung itsura ng batang walang mata habang nakaharap sa akin. Napapanaginipan ko pa rin yun minsan. Buong biyahe pagkatapos kong makita yung bus na yun, ay sinarado ko na yung bintana ko. Nalaman ko na meron pala talagang bus na nahulog sa bangin na yun. Dapat daw ay pupunta lang sa isang museum yung mga batang estudyante. Kaso ayun nga, nahulog sila sa bangin. Merong mga nakaligtas, pero karamihan ay doon mismo sa bangin na yun namatay. Mapagpalang araw sa inyo mga kapasta. May kwento akong gustong ibahagi dito sa inyo. Sana ay ma-enjoy nyo. Madalas kaming mag-joyride ng kaibigan kong si Marco noong bago pa mag-pandemic. Magkasama kami lagi. Best friend ko kasi at pareho rin naming hilig ang pagmomotor. Kung saan-saan kami nakakarating. Basta may mabalitaan kaming masarap na kainan o kaya magandang lugar na pwedeng tambayan, ay dinadayo agad namin ni Marco. Matagal ko nang kilala yon, kaya alam ko rin na meron siyang hindi kaaya-ayang ugali. Ang hilig niya man-trip ng mga taong hindi naman niya kilala. Ewan ko ba sa kanya kung saan niya nakuha yung ugali na yon. Kapag pinagsasabihan ko nga siya, nagagalit pa sa akin.
Siyempre gusto ko rin kasing magbago yung ugali niya na yon. Sabi ko sa kanya, baka ikapahamak niya yung ganoong ugali. Paano kung yung taong pagtripan niya meron dalang armas? Malaking tao si Marco. Halos 6-footer ang taas niya. At madalas siyang magbuhat ng mabibigat na bagay. Kaya parang bato-bato yung katawan niya. Pati mukha niya nakakatakot din. Yung paraan pa lang ng pagtitig niya ay parang may gagawin ng masama. Buti nga at nakahanap siya ng girlfriend. Kapag magbibiruan kami, sinasabi ko sa kanya lagi na baka ginagayuman niya lang yung girlfriend niya na si Erica. Kasi paano mai-inlove sa kanya yun? Mukha siyang goons sa mga palabas sa TV. Mabalik tayo sa kwento, Sir Neb. Meron kaming balak puntahan ni Marco nung araw na yon. Halos 3 oras din na biyahe ang gugugulin namin sa daan para marating yung lugar. Alas 3 kami ng hapon nakapagsimula ni Marco. Maayos naman yung naging biyahe namin. Meron lang kaming nadaan ng traffic sa lugar. Pero kalagitnaan ng biyahe, nung nandoon na kami sa medyo liblib na lugar, ay open na yung kalsada. Magiging maingat ka na lang sa mga tumatawid na aso o kaya hayop galing doon sa mga puno na nasa gilid ng daan. Nung medyo padilim na yung araw, nadaanan namin itong lugar na sobrang kipot ng daan. Siguro kung may 2 truck na magsasalubong ay hindi sila kasya. Halos wala ring tao sa lugar na yon. Mas marami pa ata kaming nakitang kalabaw kaysa naglalakad na tao. May nakasalubong kaming matanda na naglalakad mag-isa. Lalaki siya pero palda yung suot niya. Tapos may parang nakabalot sa ulo niya. Wala siyang suot na damit. Ganun na ganun din yung mga suot ng mga aita na nakikita namin. Dadaanan lang dapat namin yung matanda. Kaso biglang nag-dirty finger si Marco doon sa matanda. Siguro buryong na buryong siya sa sobrang haba ng biyahe namin. Kaya nagawa niya yon. Kahit ako ay nagulat. Tinignan lang kami nung matanda. Tapos nakita ko, tinuro niya kami. Meron siyang sinasabi. Siyempre hindi namin narinig yon. Mga 1 oras pa ang lumipas. Kahit ako ay galit na. Kasi naliligaw na kami ni Marco. Yung GPS sa cellphone na gamit namin, pumalpak ata. Paiba-iba kasi yung tinuturo na daan. Sabi ko kay Marco, naliligaw na kami. Paulit-ulit naming nakikita yung malaking bato sa gilid ng daan. Tumigil muna kami para kainin yung dinala naming pagkain. Madilim na nung oras na yon. Sabi ni Marco, nahihilo daw siya. Ang sama ng pakiramdam niya. Kinabahan na nga ako. Alam ko, hindi na normal yung nangyayari sa amin. Hanggang sa bigla naming nakita yung matanda na nakasalubong namin kanina. Naglalakad siya papalapit sa amin. Hindi ko rin alam kung paano niya kami nasundan nang naglalakad lang. Basta takot na ako nun. Si Marco halos humiga na sa kalsada kasi sobrang sakit naman daw ng tiyan niya. Hindi naman kami sinaktan ng matanda. Pinagsabihan niya lang kami na kung pupunta raw kami sa mga lugar na hindi kami pamilyar ay dapat respetuhin namin ang mga nakatira doon. Tumangutango lang ako sa mga sinasabi niya. Hinawakan niya yung tiyan ni Marco. Nagsuka siya at lumabas sa katawan niya yung itim na likido. Sabi nung matanda, umikot na raw kami at umuwi na. Meron daw siyang nilagay na sumpa sa amin. Kaya kung tutuloy pa kami, ay mas lalo kaming maliligaw. Nagsorry naman si Marco sa matanda. Basta raw, wag na lang niyang uulitin. Nakauwi kami ng ligtas. Sabi ni Marco, ang init pa rin daw ng pakiramdam niya. Pero gumaling naman siya. Simula noon natakot na kaming pumunta kung saan-saan ni Marco. Hanggang sa hindi na nga nasundan yung mga lakad namin. Kasi nag-pandemic na. Mga 5 taon na rin magmula nang mangyari ang karanasan kong ito. Tungkol ito sa isang matandang lalaki na hinihinala naming isang aswang. Nagpunta kami noon sa birthday party ng isang kaibigan. Medyo malayo yung lugar ng kaibigan naming tawagin na lang nating Jojo. Sabi ni Jojo, bigyan na lang niya kami ng pamasahe para lang makarating kami para daw makumpleto ang barkada namin.
Mula Batangas, nag-commute kami papuntang Laguna. Halos 5 oras ang biyahe, pero sige lang. Sagot naman ni Jojo, plus ilang araw din kaming magsistay sa kanila. Bali may mga kasama nga pala ako rito. Natawagin na lang nating Mark at Bitoy. Hindi naman kami maingay sa bus. Kanya-kanya nga kami ng cellphone. Naglalaro kami pero hindi naman maingay. Siyempre may konsiderasyon naman kami sa kapwa. Magkatabi kami ni Bitoy. Tapos si Mark naroon sa kabilang upuan. May katabi siyang pasaherong babae. Nakatulog kaming 3 sa biyahe. Kaya hindi namin namalayan kung kailan nagsisibabaan yung mga pasahero at nagsisisakay ang iba pa. Basta nagising na lang kami ni Bitoy. Tapos may matandang lalaki na roon sa upuan sa harap ni Mark na nakatingin sa amin. Ang natatandaan namin ay 2 teenager na babae ang nakaupo roon noong umpisa. Hindi naman namin binigyan ng pansin ang pagpapalit ng mga pasahero. Kung hindi lang ako tinuro noong matandang lalaki. Akala ko nga pagagalitan kami kasi nagbibiroan kami nila Bitoy. Tapos sabi nung matanda kung may lahi raw ba akong incheck dahil sa mga mata ko. Ngumiti lang ako tapos sabi ko wala kasi wala naman talaga. Maya-maya tanong uli siya kung may lahi raw ba akong Hapon. Bago pa ako makasagot na wala, nagsalita na uli siya. Galit daw siya sa mga Hapon dahil pinatay yung tatay niya noong bata pa siya. Kitang-kita raw ng 2 mata niya kaya pinatay din niya yung mga Hapon na yon. Magkatulong daw silang mag-ina nang pinagpapatay nila yung mga pumatay sa tatay niya. Ngumiti na lang kami tapos alanganing tumawa sabay sabing, "Ganun po talaga." Tapos noon, napansin ko na titig siya sa akin buong biyahe. Mabuti na lang at pababa na kami. Pinagkwentuhan naming 3 yung matanda noong sakay na kami ng jeep papunta kila Jojo. Pero nung mga oras na yon, dama ko na nahihilo ako. Akala ko motion sickness lang. Pagdating kila Jojo, nakiusap ako na baka pwedeng makitulog muna kasi nahihilo nga ako. Yung isang tito niya sinaway ako. Wag daw akong matulog. Hubarin ko daw lahat ng suot ko mula underwear hanggang medyas. Pakukuluan daw niya dahil inaswang ako. Nagulat kami nila Mark at Bitoy. Tapos biglang sabi ni Mark na baka yung matandang lalaki yung aswang. Doon na nag-usisa ang tito ni Jojo. Kaya napakwento na kami kung sino yung tinutukoy ni Mark. Malaki ang posibilidad na yun nga ang aswang. Minarkahan na raw ako noon at kung hindi maagapan ay dadalawin ako kinagabihan. E di pinakuluan nga yung suot kong damit. May hinalo pa nga na mga dahon-dahon. Tapos pinainom sa akin yung pinagkuluan. Kadiri kasi nagkulay asul yung tubig dahil sa pantalon ko. Pero sige lang, para lang gumaling ako. Pagkatapos kong mainom yung tubig, bigla akong nasuka. Grabe yung takot ko noon kasi kulay itim yung suka. Pagbagsak noon sa lupa ay parang kumislot ng konti. Yun ang araw yung marka sa akin ng aswang. Tinabunan yun ng lupa. Tapos ay milagrong nawala yung hilo ko. Pinapaligo sa akin yung natirang pinagpakuluan ng damit ko bago sinabi ni Tito na okay na raw. Hindi na ako masusundan noong aswang. Grabe talaga Sir Neb. Kakaba-kaba ako habang hinihintay na gumabi. Kasi baka nga sundan ako ng matanda o ng aswang na yun. Pero mabuti na lang at naging payapa naman ang gabi namin. Hanggang sa noong pauwi na kami ay wala namang nagparamdam na aswang. Na siguro kung totoo yung nangyaring yun. Dahil recently lang ay nagpatawas ako dahil sa ilang araw nang sumasakit yung ulo ko. At hindi yun mawala-wala kahit anong gamot ang inumin ko. Sabi ng albularyo ay namarkahan na raw ako ng aswang. Akala ko ay yun ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko. Pero sabi niya may peklat daw ako na inaswang. Pero magaling na. Hindi ko alam kung paanong peklat ang sinasabi niya. Pero inamin ko yung tungkol sa pagpapagaling sa akin ng tito ni Jojo. Totoo raw na inaswang ako noon. Mabuti at naagapan. Yun namang pagsakit ng ulo ko
ay nawala noong minasahe niya lang ako. Medyo nakakabother lang na kahit matagal nang nangyari sa akin ay nakita pa rin ng albularyo yung marka na ginawa sa akin. Magandang araw sa lahat ng listeners tulad ko. Ngayon ay ako naman ang magpapasa ng sarili kong kwento sa inyo. Sa totoo lang, matagal ko na dapat itong pinasa dito. Ngayon lang nagkaroon ng oras. Larry po ang pangalan ko, Sir Neb. Sa ngayon dito na kami sa Bulacan nakatira. Pero originally ay taga Bicol talaga kami. Dito na nakahanap ng trabaho si Mama. Kaya dito na rin kami lumaki. Hanggang sa gumraduate nga ako ng high school. Holy Week umuwi kami. Ganitong panahon din kami nagre-reunion ng mga relatives namin doon. Kahit yung ibang nasa abroad ay umuwi rin para maka-attend din sa reunion. Last year nga ay umuwi kami. Isa sa mga ayaw ko kapag umuwi kami ay yung traffic. Napakahaba ng traffic pa uwing Bicol. Marami kaming kasabay na gusto rin sigurong sa probinsya gawin ang panata nila sa mahal na araw. Nung tumigil kami sa gilid ng kalsada, pumuesto kami malapit doon sa mga puno. Doon kami sa ilalim kumain at nagpahinga. Nagpaalam yung bunso kong kapatid na si Joey. Naiihi lang daw siya doon sa punong mangga. 8 years old pa lang si Joey. Napansin ko sobrang tagal naman niyang umihi. Tumalikod ako at hinanap si Joey doon sa punong mangga. Nakaupo siya doon. Iyakap niya yung tuhod niya. Tapos para siyang merong kausap. Kaso nakatingin siya sa kaliwa. Tapos nagsasalita. Wala namang ibang tao doon. Siya lang. Sinigawan ko si Joey. Sabi ko hanap na siya ni Mama. Aba at nang tumayo, kumaway pa siya doon sa kinakausap niya na hindi ko makita. Inakbayan ko si Joey. Tinanong ko kung sino ba yung kausap niya doon. Nginitian niya lang ako. Meron na raw siyang bagong kaibigan. Babae. Maganda. Itim na itim daw ang mata. Tapos may sugat sa liig. Inisip ko na lang, ganoon talaga yung mga bata. Mahilig gumawa ng mga imaginary friend. Lalo na kapag bagot sa biyahe. Nung nasa sasakyan na kami, katabi ko si Joey. Kalabit siya ng kalabit. Naiinis na ako. Muntik ko pa siyang sigawan. Kaso sabi niya, sinusundan daw kami ng kaibigan niya. Yung nakausap niya raw doon sa ilalim ng puno ng mangga. Medyo kinilabutan ako nang marinig ko yun. Tinanong ko kung bakit kami sinusundan. Hindi niya rin daw alam. Basta natatakot siya. Kasi nakakatakot daw yung mga sinasabi nun. At saka hindi na raw maganda ang itsura ng babae. Nung tumigil uli kami, nangisay si Joey. Tumitirik yung mata niya. Tapos nagwawala siya. Pinipilit kong higpitan yung pagkakahawa ko sa kanya. Kaso sobrang lakas niya. Para siyang ibang tao. Nagbago rin pati boses niya. Boses babae na. Nagtulong-tulong kami na ipasok sa van si Joey. Sabi ni Mama kay Papa, mag-drive daw ito hanggang sa makahanap kami ng simbahan. Takot na ako nun. Kung ano-ano nang sinasabi ni Joey. Hindi ko nga alam kung anong lengguwahe ba yun. Sa awa ng Diyos ay may nadaanan din kaming simbahan. Pinagtulungan uli naming ipasok si Joey doon. Pagkapasok namin, kumalma bigla si Joey. Umiling-iling siya. Hindi niya raw matandaan kung ano yung ginawa niya. Basta ang huli raw niyang naaalala nung tumigil kami. Biglang pumasok sa van yung babae at inakap siya. Para makasiguro ay nagpa-bless na rin kami kay Father. Nakarating naman kami sa probinsya ng maayos. Babala namin kay Joey, next time, wag basta-basta humiwalay sa amin. Allen po ang pangalan ko. Isa akong OFW dito sa Taiwan. Bali English instructor ako dito.
Madalas silang kumuha ng mga Pinoy instructor kasi sabi nila magagaling daw tayo sa English. Anyway, kwento ko lang itong nangyari noong 2024 nang umuwi ako ng Pilipinas. Nakakatroma ang experience ko. Ewan ko ba, siguro malas lang talaga ako kapag umuwi ng Pinas. September yon nang magpasya akong umuwi. Nung malaman ng mga kaibigan ko, sila na yung nagsabi na mag-inuman daw kami. Konting catch up sa isa't isa habang nagpapakalasing. Sabi ko konti lang ang iinumin namin, pero naparami ata yung kinonsumo namin nung gabing yon. Sobrang lasing ko. Hindi na straight yung lakad ko. Tapos nagsusuka na rin ako. Kaya ko pa naman, sabi ko doon sa mga kasama ko. Sasakay na lang ako ng taxi. Gumamit ako ng app. Hindi ko na lang papangalanan dito yung mismong app. Matapos kong ma-book yung taxi, ay naghintay na ako sa labas ng inuman. Sinamahan pa ako ng iba kong kaibigan. Tsaka na lang daw sila uuwi kapag nakasakay na ako. Pagdating nung taxi, nagpaalam na ako. Tapos pumasok na sa loob ng kotse. Lalaki yung driver. Sa tansya ko mga 50 na yon. Halos kaedad lang ng papa ko. Ayun na nga, habang nasa biyahe, pansin ko na palinga-linga sa akin yung driver. Tingin siya ng tingin. Ako naman, dahil ilang beses na akong nakarinig ng kwento ng mga hinuhold up, ay kinabahan na. Naisip ko baka hold upin niya ako. Kunin yung pera, cellphone, pati yung accessories sa katawan ko. Tapos iwan ako sa kalsada na walang pamasahe. Nag-overthink na syempre. Pinagbastan ko lang si Manong. Hindi pa rin talaga tumitigil. Namamawis din siya, pansin ko. Para bang kinakabahan din. Isa pa sa naisip ko noon, paano kung hindi lang pera ang habol niya? Paano kung ibang bagay? Naghanap ako ng medyo matigas na bagay sa bag at niredy ko na yung sarili ko kung sakaling umabot man sa ibang bagay yung mga tingin ni Manong. Nakarating ako sa bahay nang walang ginagawa si Manong. Tamang hinala lang pala ako. Bago ako bumaba, tinawag niya ako. Sabi niya may sasabihin daw siya, pero wag akong magagalit. Kasi wala raw ulo yung katawan ko habang nasa biyahe kami. Masamang pangitain daw yon. Ibig sabihin daw nun ay may mamamatay sa pamilya o pwede ring kamag-anak ang mamamatay. O kaya ako mismo. Nagulat ako sa sinabi ni Manong. Kaya pala siya tingin ng tingin. Sunugin ko raw yung damit ko. Pagkapasok ko sa bahay, sinunod ko yung sinabi ni Manong sa akin. Kahit medyo may amats pa ay pumunta ako sa bakuran. Hinubad ko lahat pati brief at sapatos. Sinunog ko lahat yun. Nakakapagtaka kasi itim na itim yung apoy na lumalabas sa sinunog kong gamit. Ang baho din ng amoy. Nung nakabalik na ako ng Taiwan, meron akong nabalitaan. Kwento sa akin ng isang kapatid kong tumawag. Meron daw namatay na tindera sa tapat ng school nila. Sinabihan na pala ito nung ibang customer na nakita raw nilang walang ulo yung tindera. Kaso hindi sumunod nang sabihing sunugin yung suot niya. Sunod na araw, bigla na lang daw itong inatake sa puso kahit wala namang history ng high blood o anumang may kinalaman doon. Laking pasalamat ko talaga. Kahit lasing ako ay sumunod ako sa sinabi ni Manong. Baka naging kwento na lang din ako tulad ng tinderang sinasabi ng kapatid ko. Tawagin niyo na lang po akong Ricky. Totoong naranasan po namin ng isa kong tiyuhin na albularyo ang isishare ko sa inyo. Sir Neb, uli lang lubos na po ako. Ang nanay ko ay namatay sa panganganak sa akin. Ang tatay ko naman ay hindi ko na nakilala. Dahil noong malaman daw niya na buntis si nanay, ay bigla na lang siyang nawala at hindi na nagpakita. Nang mamatay ang nanay ko ay kapapanganak pa lang din ang kapatid niyang si Tita Annabel. Siya yung nag-alaga sa akin, kasabay ng pinsan kong si Kuya Makoy.
Sina Tita Annabel at asawa niyang si Tito Leo ang nakamulatan kong mga magulang. Pero hindi naman nila tinago sa akin ang totoo. Bata pa lang ako ay alam kong mga tiyo at tiya ko lang sila. Pero wala akong naramdaman na lungkot noon. Normal lang naging kabataan ko. Hindi ako kinulang sa kahit na ano dahil kahit mga pinsan ko ay mababait sa akin. Oo, nakakagalitan ako minsan. Pero normal lang naman yon sa mga pasaway na batang ayaw ipahamak ng mga magulang. Paakyat na yata ako noon sa grade 5 o grade 6 nang malaman kong hindi pala normal ang lahat sa amin. Hindi pala normal o karaniwang tao lang si Tito Leo. Hindi pala normal na may mga lumulutang na gamit sa bahay namin kung minsan at mga multo o anumang klase ng nilalang na lumilitaw. Hindi pala karaniwang tao yung mga albularyo gaya ni Tito. Ang mga nangyayari sa loob ng bahay namin ay kababalaghan palang matatawag. Pero para sa akin at sa pamilya ko ay wala lang yon. Nalaman ko lang na kakaiba yon nang mapagkwentuhan namin ng mga kaklase ko. Hindi ako makapaniwala na ako lang pala ang nakakaranas na magising sa kalagitnaan ng gabi na may katabing ibang nilalang. At mula noon, naging palatanong na ako kila Tito at Tita. Nalaman ko nga na bukod pala sa trabaho ni Tito sa pabrika, ay albularyo siya. Noong gets ko na kung anong klase ng tao si Tito, ay hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sanay na rin nga kasi ako, kaya wala na lang sa akin kung hindi man kami normal o ano. 3 ang anak nila Tito, 2 babae at 1 lalaki. Gusto niyang ipasa sa anak niyang lalaki ang kaalaman niya, pero ayaw ni Kuya Makoy. Natatakot daw kasi. Yung bunsong si Cristel ang interesado, pero sabi ni Tito ay hindi para sa kanya ang mga aral. Ako naman tamang panood-nood lang sa mga ginagawa niya. Patulong-tulong sa mga nagpapagamot, taga-abot ng mga kailangan niya at kung ano-ano pang maliliit na gawain. Isang araw, niyaya ako ni Tito na samahan siya. Napuntahan yung isang gagamutin daw niya na nakatira sa Iriga City sa Bicol. Manggagaling pa kami ng Quezon noon at malayong biyahe yun dahil umaabot ng halos 7 hanggang 8 oras. Siyempre sumama ako. Sa isip ko noon ay gala yun. Nawala sa isip ko na albularyo si Tito at kadalasan kapag siya ang nagpupunta sa pasyente ay nangangahulugan na matindi ang sitwasyon. Hindi na nakakalakad o nakakalabas ng bahay ang gagamutin. Alanganin na at malakas na ang hawak ng kalaban. At kapag on the way na si Tito ay sari-saring aberya ang nangyayari. Wag lang siyang makarating. Hindi normal na aberya lang ang mga yun dahil kagagawan yun ng kalaban. Dumarating pa sa punto na nalalagay sa alanganin ang buhay ni Tito. At gaya nga ng sinabi ko, nawala yun sa isipan ko. Kaya naman naranasan ko ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Ang usapan, susunduin kami ng pamilya noong lalaking gagamutin ni Tito. Naghanda na kami ng mga bandang alas 4 pa lang ng umaga. Para tanghali ay nasa Bicol na kami. Nag-text yung misis noong pasyente ni Tito. Mga 4:30. Malilate daw sila ng konti dahil naputokan sila ng gulong sa daan. Natulog muna uli ako habang naghihintay. Hanggang sa nagising ako ng alas 10 ng umaga. Balikwas talaga ako kasi akala ko iniwan na ako ni Tito. Yun pala, nasa labas siya at sinutune-up yung tama raw niya. Kami na lang daw ang magbabiyahe pa Bicol dahil nasiraan naman ng sasakyan yung susundo sa amin. Inaayos naman niya yung tama raw dahil bigla raw may kumatok sa makina. Nang mga sandaling yon, alam ko nang matindi ang makakalaban ni Tito. Malayo pa lang kasi kami ay kung ano-ano ng hadlang ang ginagawa noon. Si Tita Annabel naman, sabi ng sabi na ipagpabukas na lang namin yung pagpunta dahil gagabihin kami sa daan. Mas delikado daw yun. Pero si Tito ayaw pumayag. Yun nga raw kasi ang gustong mangyari ng kalaban, ang ipagpaliban ng pagpunta ni Tito dahil alam noon na matatalo na siya. Kaya tutuluyan na nito ang pasyente.
2 mekaniko na ang katulong ni Tito sa pag-aayos ng tama raw niya. Halos nabunot na nila yung buong block ng sasakyan pero hindi nila makita kung ano ang problema. Mag-aalas 11 na noon. Alam ng mga mekaniko ni Tito na mahalaga ang pupuntahan niya. Kaya yung isa ay nag-offer na gamitin muna yung jeep niya. Siyempre payag agad si Tito. Pero bago niya gamitin yung jeep, ay pinuderan niya muna yon. Tsaka kaming dalawa. Nagdala rin ng mga pinondohang gamit si Tito para siguradong kargado na kami. 1:00 ng tanghali na kami nakaalis sa amin. Sa tansya namin ay mga alas 7 o alas 8 ng gabi na kami makakarating sa Iriga. Yun ay kung walang aberyang mangyayari. Maayos naman ang simula ng biyahe namin kahit dumaan pa kami ng bitukang manok. Maingat magmaneho si Tito at nagro-rosaryo ako noon dahil na rin sa utos niya. Kinakabahan pa man din ako noong pasigzag na kami pero matiwasay kaming nakalampas doon. Pero noong nasa bandang kaluwag na kami ay napadaan kami sa isang sementeryo at doon na nagsimula yung aberya. Mapuno yung lugar. Tapos nung mga sandaling yun ay kukunti ang dumaraang sasakyan. Pagkalampas namin sa sementeryo, biglang tumirik yung jeep. Natawa si Tito. Sabi niya wala pa sa kalahati ng biyahe namin pero may kumukontra na. Nakakapagtaka pa noon kasi biglang nagkaroon ng napakaraming maya na palipad-lipad at dumadapo sa mga linya ng kuryente. Sa sobrang dami ay para na silang Christmas lights sa kable. Natatawa noon si Tito habang ini-start niya uli yung jeep. Kaso ayaw talaga. Maya-maya ay tumahimik siya at pumikit. Nang dumilat siya ay nagtanong ako kung ano ang gagawin. Sabi niya ituloy ko lang ang pagro-rosaryo at huwag akong titigil kahit na ano ang mangyari. Ulit-ulitin ko lang daw hanggang makarating kami sa bayan ng Iriga. Di sumunod na lang ako. Hindi nagtagal ay biglang may tumawag kay Tito mula sa likod ng jeep. Paglingon ko ay may 3 lalaki na magkakamuka. Parang triplets. Nakatayo sila sa puwetan ng jeep at aktong magtutulak. Ngumiti lang si Tito at sumaludo. Sabay humarap na sa unahan. Tinulak na nga noong 3 yung jeep. Medyo kinabahan ako noon kasi yung mga maya ay nagkagulo. Nag-ingay sila at nagliparan pababa na parang pasugod sa amin pero hindi naman sila makalapit. Mga ilang minuto ang nakalipas at napailing na lang si Tito. Sabay tinuro yung isang malaking gate sa kaliwa. Sementeryo din daw yun. Kaya pala hindi kami makalampas kasi raw ay kinulong kami sa pagitan ng 2 sementeryo. Nung makalampas kami sa ikalawang sementeryo ay himalang umugong na yung makina ng jeep. Tumingin si Tito sa rearview mirror at sumaludo sabay sigaw ng salamat. Paglingon ko sa likuran ay wala na yung 3 lalaki. Hindi na ako nagtanong kay Tito kung sino yung mga yon dahil sigurado namang mga kaibigan niya rin yon. Nawala rin yung mga maya. Nagpatuloy ang biyahe namin pero mayat maya ay napapapreno si Tito dahil mayat maya rin yung mga biglang tumatawid na ali. Bata, matandang lalaki, buntis. Basta bigla na lang may mga sumusulpot sa harapan ng jeep. As in yung tipong masasapul na sila. Parang game sa cellphone na kailangan mong maging maingat dahil ang daming obstacle. Ang nakakapangilabot pa, kapag nakapagpreno si Tito ay ayaw agad umalis noong nasa harapan. Nanlilisik yung mga mata na parabang nagagalit pa na hindi sila nabunggo. Binubusinahan na lang sila ni Tito para mapilitang umalis. Ewan ko ba kung bakit parang takot sila sa busina. Wala pa yatang 1 oras ay lumampas na kami sa boundary ng Quezon at Bicolandia. Medyo nakahinga ako ng maluwag kasi mag-aalas 5 na nun. Sa isip ko ay medyo maaga pa rin kaming makakarating kung bibilisan lang ni Tito. Mga alas 7 ay nasa Iriga na kami at hindi naman yun totoong gabing-gabi na. May mga dumaraan pa rin naman sa kalsada. Pero syempre, maling akala yun.
Nakaramdam na rin ako ng antok at pagod sa biyahe namin. Hindi ko namalayan na nakatulog na ako habang nagro-rosaryo. Naalimpungatan na lang ako dahil ginising ako ni Tito. Sabi niya alerto raw ako dahil may sumasabay sa amin. Baka raw madukot ako palabas ng jeep. Nawala lahat ng antok ko sa katawan at napalingon sa labas. Medyo madilim na noon at may mga kasabay kaming sasakyan. Hindi ko naman nakikita ang sinasabi ni Tito, pero sabi niya ay nasa baba raw ng kalsada. Pagbaba ng tingin ko, halos maihi ako sa takot. Napaatras ako papalapit kay Tito, kaya sinaway niya agad ako at sinabihan na huwag matakot. Sino ba namang hindi matatakot kung makakakita ng taong ubod ng nipis tapos gumagapang ng mabilis kasabay ng jeep? Ang hirap ipaliwanag ng takot na bumalot sa akin noon. Pero katabi ko si Tito na sabi ng sabi, natatagan ko ang kalooban ko dahil kanina pa kami binibira ng kalaban. Tatawa-tawa pa nga siya noon at sabi ay takot na takot sa kanya yung mangkukulam dahil kung ano-ano ang pinapadala. Napansin ko lang na isang kamay na lang ang pinapangmaneho ni Tito. Tapos yung kaliwa niyang kamay ay may hawak na isang bato. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako noon o talagang kumislap yung bato. Pagkatapos noon ay parang may kumalso sa ilalim ng jeep. May nasagasaan kami kasi narinig ko pa yung sigaw. Pero hindi kami huminto. Sa halip ay nagmura lang si Tito at sinabing mabuti nga. Kakaba-kaba pa rin ako noon. Kasi malayo-layo pa raw kami sa Iriga. Sabi ni Tito, niligaw na kami. Nakalabas lang kami sa loop dahil tinulungan siya ng mga bantay niya. Katagalan ay nagsalita na lang si Tito at sinabing marami pa siyang pondo kahit abutin pa sila ng hanggang bukas. Pinatuloy ni Tito ang pagrorosaryo ko at sa awa naman ng Diyos ay nakarating din kami sa destinasyon namin. 10:00 na ng gabi yon. Nagulat pa ako dahil ang sabi ng misis ng pasyente ni Tito ay nagluto sila ng hapunan noong ma-receive nila ang text ni Tito na nasa Naga na kami. Paano mangyayari yun? Focus sa pagmamaneho si Tito. Pero bilang alam ko na ang mga kakayahan ni Tito, hindi ko na rin inisip pa yon ng husto. Kumain lang kami at nagpahinga ng siguro ay mga 20 minuto at hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tito. Sabi niya ay kailangan ng mapagaling sa lalong madaling panahon ang pasyente. Hinanda na ni Tito ang mga gagamitin. Nagpoder na siya. Bakod at pamayong kahit na parang useless din naman dahil umaga pa lang ay nasense na siya ng kalaban. Ilang beses tinawag ni Tito ang mangkukulam pero panay kopya lang ang pinadadala noon at hindi niya maitali. Mabuti na lang talaga ang Boy Scout ni Tito. Santambak ang pondo niya. Kaya nagkaubusan na lang sila ng kargada noong mangkukulam hanggang sa maubusan yun at naitali na niya. Doon na nagsimulang magwala ang pasyente. Hawak yun ng 2 lalaki pero nagpupumiglas pa rin. Pero dahil sa panali ay halos ulo lang ang naigagalaw niya. Nagtanong muli si Tito kung ano ang pangalan ng mangkukulam at kung bakit noon pinahihirapan ng pasyente. Ayaw niyang sumagot kahit hinipa ni Tito sa noo ang pasyente, sabay pinitik. Ang lakas ng sigaw nito at pinagmumura si Tito. Ilang beses silang nagtanungan at nagpahirapan hanggang sa may binigkas na orasyon si Tito at para siyang bumunot ng espada. Doon na nagbago ang tono ng mangkukulam. Bigla ay nangako ito na aalisin na ang pamarusa sa pasyente. Saglit na kinalagan ni Tito yung mangkukulam pero nakatutok pa rin sa liig nito ang kamay niya. Pinagpag ng pasyente yung katawan niya ng halos kalahating oras bago huminto at sinabing wala na raw. Hindi na nagsalita si Tito. Bigla siyang nagmuestra na parang may sinasaksak. Tapos ay bigla na lang nawalan ng malay yung pasyente. Sir Neb, pinatay daw ni Tito yung mangkukulam gamit ang sandata
ni Atardar. Hindi niya ito binuhay. Nagtagal pa kami sa Iriga City ng ilang araw para tutukan ang paggaling ng pasyente niya hanggang sa masiguradong magaling na ngayon. Yung biyahe namin pabalik ng Atimonan ay mas maigsi kumpara sa pagpunta namin ng Iriga. Palibhasa kasi ay wala nang humahadlang sa amin. Pagkatapos ng pagsama kong yon kay Tito ay hindi na uli niya ako sinama sa mga malalayo niyang pasyente. Sabi niya akala raw niya ay pwede niyang ipasa sa akin ang kaalaman niya. Hindi rin daw pala dahil mahina ang loob ko. Okay lang sa akin. Ayoko rin naman kasi dahil natakot na ako sa mga nakita ko sa biyaheng yon. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Ferdy. May isi-share kasi akong kwento ng katatakutan na medyo natatawa ako. Kasi yung involved ay isang sikat na artista na maraming humahanga. As in sikat dahil bumibida sa mga teleserye. Hindi ko na lang babanggitin kung babae o lalaki. Pero ang clue ko na lang ay bata pa siya. Sikat na sikat. Talented at maraming fans. Itago na lang natin siya sa pangalang Artist. Nagpunta itong si Artist sa bayan namin kasi guest performer siya noong fiesta. Pinanood ko nga siyang kumanta at sumayaw. Kaso umuwi rin ako ng maaga kasi hindi ko naman siya makita ng malapitan. Ang dami kasi talagang tao. Tapos mga bandang 4 AM na yon, nagja-jogging ako noon nang mapansin ko yung isang van na papalapit. Medyo lumayo ako sa kalsada kasi iba yung kutob ko. Baka ako masasamang tao at bigla akong dukutin. Wala pa halos dumaraan sa kalsada noon. Probinsyang-probinsya kasi itong lugar namin. Kaya medyo hindi ganoon ka-active yung mga tao kapag madilim pa. Noong mga 5 metro na lang siguro yung layo noong van, ay may sumigaw ng kuya mula roon. Kaya napalingon ako. Pagkita ko, nakadungaw sa bintana halos lahat ng sakay ng van. 5 yata sila na nakadungaw at kinakawayan ako. Puro babae at bakla. So tumigil ako. Noong tumigil sila sa tapat ko, nagbabaan sila lahat at nakita kong kasama pala si Artist. Pero nasa loob lang siya ng van at nakatulala. Yung mga kasama niyang babae at bading ay nag-iiyakan na bigla. Habang yung driver naman ay nakasubsob lang sa manibela. Nag-alala ako kaya tinanong ko sila kung anong nangyari. Ganito ang nangyari ayon sa kanila. 1:30 na raw natapos yung guesting ni Artist. Tapos pabalik na sana sila sa Maynila kasi may taping pa raw siya kinabukasan. As in magpapahinga lang siya ngayong araw. Tapos kinabukasan ng maaga, lagari na uli. Di ayun na nga. Bumiyahe na sila agad after makausap yung organizer at yung iba pang staff ng munisipyo. Si Artist pala ay medyo nakainom tapos maingay na. Nasa loob na sila ng van at bumabiyahe na ay nagkakasayahan pa rin. Tuloy ang inuman pero hindi raw kasali yung driver at yung isa pang driver din. Tapos habang umaandar ay pinahinto raw saglit ni Artist yung van kasi dudumi siya. Lasing na raw kaya wala nang pake sa paligid. Dumumi nga siya sa damuhan at doon na sila nakaranas ng kababalaghan. Hindi na raw alam ng driver nila kung saan ang daan pabalik ng Maynila kasi pabalik-balik na lang sila. May nadaraanan daw silang lugar na madamo tapos may mga taong nagtatago sa likod ng damuhan at kapag tinamaan ng ilaw ay namumula yung mga mata. Paulit-ulit daw nilang nadaraanan yun. Kaya nagpanik na silang lahat, lalo na si Artist. Nawala na raw yung kalasingan nilang lahat, lalo na noong may kumakalampag na sa bubungan ng van. Parang may nakasakay raw at sinasadyang tapak-tapakan yung bubong para yumugyog sila. Mas lalo pa silang natakot noong nakita nila na kakaunti na yung gas. Baka raw hindi na talaga sila makauwi. Hanggang sa nagsuggest yung isa sa kanila na baliktarin ang suot nilang damit.
Lahat sila ginawa yun. Pero si artist, ayaw raw. Kaya sinabunutan nila at pinagsasampal para lang pumayag. Hubad na nga raw silang lahat sa van at wala na silang pakialam sa itsura ni artist. Basta mabaliktad lang ang lahat ng suot nila. Tapos noong maalala nila na nagkakandaligaw-ligaw sila after dumumi ni artist, pinilit nila siyang mag-sorry sa kawalan. Doon na raw bumigay si artist at emote na emote sa paghingi ng sorry. Pagkatapos noon, tsaka raw nila ako nakitang tumatakbo. Ako raw ang unang taong nakita nila, kaya tinawag nila ako agad para masiguro kung tao nga ba talaga ako. Natatawa na ako sa kanila niyan kasi baliktad pala talaga ang suot nila. Hindi yung simpleng inside out lang, kundi nasa labas talaga yung mga underwear. Para silang sina Batman at Superman na nasa labas ang brief. Sila naman ultimo bra nasa labas. Pigil na pigil ako sa tawa ko, lalo na kay artist. Nagulo-gulo pa yung buhok at namumula ang muka. Sinamahan ko na lang sila na makarating sa pinakamalapit na gasolinahan para makapag-refuel. Tumatakbo lang ako kasabay ng mabagal na andar ng van nila. Alam kong hindi nakakatawa yung experience nila, pero natatawa kasi ako kay artist na nalaman kong nagwawala pala kapag lasing at kung saan-saan na lang dumudumi. Wala kasi sa itsura niya ang ganoon, pero siguro dahil sa naranasan niya ay magbabago na yon.